Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamanong ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong sa Korte Suprema ay tinapos na po nila. Ito pong oral argument po na itong pinag-usapan po, di po ba, yung grabing paglobo ng budget, lalong-lalo po yung inilagay nila sa mga unprogrammed appropriation. Yan po ay naging ugat di umano ng malawakang korupsyon. Hindi po ba sa ating bansa? Ito po, pakinggan po natin ang Korte Suprema at malalaman po natin na totoo po lahat ang sinabi po nila dating Pangulong Duterte, nila Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez, at syempre po ang ating Vice President na talaga pong ang pera ng bayan, kinontrol po nila, di umano. Ito po mga kababayan, mag-umpisa na po tayo. Reminded that the court will decide on this urgent case based on their own timeline, considering the manifestations of the amici, and that the GAA 2027 will soon be tackled by Congress, regardless of whether the parties comply with the periods we have provided. So ordered. Umabot sa 6 na sesyon ng oral arguments ang ginawa ng Korte Suprema para talakayin ang legalidad ng unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 hanggang 2026 national budget. Kahapon, formal nang tinapos ng Supreme Court ang pagtalakay dito. Kaugnay nito, pinagsusumite ng kataas-taasang hukuman ng memoranda sa loob ng 20 calendar days ang magkabilang partido at resource person na inimbitahan ng Korte. Sa ginawang pagdinig ng Korte sa 6 na sesyon mula noong Abril hanggang ngayong Hulyo, napuna ng maestrado ang naging paglobo ng unprogrammed appropriations matapos ang Bicameral Conference Committee o BICAM. Sa ilalim ng National Expenditures Program o NEP, sa bersyon ng Senado at Kamara, pare-pareho itong nakatakda sa 281.9 billion pesos. Ngunit matapos ang BICAM, nadagdagan ito ng nasa mahigit 449.5 billion pesos. Kaya naman kung susumahin ay lumobo pa ito sa 731.4 billion pesos. Sa interpellation o pagtatanong ng mga maestrado, napuna ni Associate Justice Antonio Co ang ginawang paglipat ng pondo mula sa program appropriation patungo sa unprogram na pondo. If you go to the 2023, 24, 25 ang program appropriations, lahat doon, karamihan doon ng project, hindi emergency. Tama. Hindi emergencies. What logic should it be in the program appropriation in 2023? Rehab ng Lawag International Airport. How could that be an emergency? That's a long-term project. You could include that in the program appropriation. Bakit mo sinasama sa program at tatanggalin mo ibang funding sa program appropriation? Samantala, 15 calendar days naman ang itinakda ng Supreme Court Grabe, para no? isumite ng Senado at Kamara ang hinihinging supporting documents tulad ng manifestation, certification at dokumento kaugnay ng nangyaring paglobo sa UA. Is it possible that the court Grabe. asks the representatives of Congress, both the House and Senate, to file a compliance with the court under oath attesting to what you are now telling us, that in fact they do not have the records? Nauna nang hiningi ng SC ang supporting documents, ngunit bigo naman ang Office of the Solicitor General na makakuha ng kopya nito sa Kongreso. Those are not part of the submissions, Your Honor. We relayed to our clients, the House and the Senate, and they furnished us with the BICAM report and their joint explanation of the differences in that were effected in the changes during the BICAM meeting, Your Honor. May I share with you, like, there are some institutional concerns also for them. They were saying that we have already provided the BICAM report and the joint explanation, which are all that are required under their rules, Your Honor. Benedict Samson, Yeah. UN. Kailangan po nilang magbigay ngayon ng kanila pong report. Hindi po ba? Dahil grabe po ang ginawa ng gobyernong ito. Yan, inumpisahan po yan sa House of Representatives. Grabe, no? Yung nilagay po nilang pera sa mga unprogram. Kaya ano po nangyari sa ating bansa?
dahil po sa ginawa po nitong ganito pong lakaran. Ginawa pong napakadali po ng pagwaldas. Ang pera'y wala pong pinatunguhan, di umano. Dahil ang mga unprogram nila, hindi maipaliwanag ngayon kung nasaan napunta ang mga bilyones na pera ng taong bayan. Ngayon, kailangan nila sagutin ito sa Korte Suprema. I-submit po nila lahat. Lalong-lalo po yung ginawa po nila dyan sa BICAM. Yung kanilang BICAM report, kailangan po yan. Grabe ang inilobo, no, mga kababayan? Pero hindi po ito pinag-uusapan ng malalaking mainstream media. Hindi po nila tinutukan ito. Ang tinutukan po nila ang impeachment ng Vice President at ang mga kaalyado at ang mga humahabol po sa malawakang korupsyon. Hindi po ba? Ganun po katindi ang nangyari sa ating bansa. Ang ugat po ng problema at kahirapan ng ating bansa, ito po. Ang mga pera na makapagbibigay po sana sa napakagandang programa, na makapagbibigay po sana ng trabaho sa mga Pilipino, para po ang inflation sa ating bansa ay mabawasan. Wala pong nangyari. Hindi po ba dahil ang pera ng taong bayan? Hindi po nakita. Ang nangyari po, nagkamatay pa tayo, nilubog pa tayo sa mga pinagmamalaki nilang programa. Hindi po ba? Nakita niyo po yung kawalanghiyaan ng gobyernong ito, di umano? Napakalalaking pera ang inilagay nila. Saka ba nakakita? Yung pera pa lang na sobrang laki na sa unprogram. Yung unprogram, mga kabayan, presidente po ang withdraw niyan, yung pirma niya. Napakadali po nilang withdrawin yan. Hindi po ba? Kaya nga nilalagay nila sa unprogram eh. Tapos, hindi naman mga urgent. Nakita po natin na at 200, yung sa net, 281 billion plus. Tapos sa GAB, ganun din, 281 billion plus. Tapos yung version ng Senate, mga kababayan, sa version, ganun din, 281 billion. Pare-parehas. Pero pagdating sa BICAM, mga kababayan, sila na mag-uusap. Malalagyan na po ng ubod ng laki. Madadagdagan na po ng kulang 500 billion. 449 billion ang idadagdag pa nila. Nakita niyo po ang kawalanghiyaan nito? Ganyan po ang ginawa sa pera ng taong bayan. Imbis po na ilagay sa malalaking proyekto, sa mga project, big project, nilalagay po nila sa mga unprogram. Samantalang napakarami pong proyekto na dapat unahin, ponduhan, mga project. Kaya po lahat ng issue ng korupsyon at yung sinasabi ni Saldico, yung maleta, at yung sinasabi ng mga ex-soldiers, ex-bodyguard, ex-marine, na nagtrabaho kay Saldico, tumutugma po ngayon, di umano. Dito po sa lumalabas na ito, sa ginawa pong oral argument po ng Korte Suprema, lumalabas ang pera ng taong bayan ay malaking katotohanan at malaking porsyento na nadala at nasilid at na-deliver gamit ang maleta. Hindi po ba? Yan ang nakakalungkot sa ating bansa. Bilyon-bilyon. Magmula na sila'y umupo. Ginawa na po nilang trabaho ang pera ng taong bayan ay ilagay sa mga unprogram. Ang mga proyekto, kaya pala walang natatapos. Wala silang natatapos na big ticket project nila na mag-aapat na taon na. Dahil napupunta halos sa unprogram ang pera. At yung unprogram, walang nakikita mga Pilipino
na mga proyekto, lalo-lalo na mga congressman. Pero wala pong investigasyon dyan. Nakakita po ba tayo ng investigasyon dyan? Dito po? Inimbestigahan po ba nila yan? Hanggang ngayon, magsosona na naman ang kapatid na tinatawag ng kanyang ate. Nabangag. Magsosona na naman. May nangyari po ba? Napanagot po ba lahat? Itong nangyayari na ito sa pera ng taong bayan? Nganga. Nganga. Nganga ang Pilipino. Nganga tayo. Wala tayong aasahan. At ito po mga kababayan, kung kukwestiyonin po ito at kakalampagin po ng mga politiko na concern at nagtatrabaho sa taong bayan, lalong-lalo po sa pag-iimbestiga ng korupsyon, nagkakaproblema po sa gobyernong ito. Sila po ang nalalagay sa alanganin at sila pa ang kinakasuhan at sila pa ang nakukulong kung ikaw ay mag-iimbestiga. Lalong-lalo na kung malawak ang investigasyon pa ang gagawin mo sa korupsyon, magkakaproblema ka. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Dahil nakita naman natin mga senador, si Marcoleta, ikinulong, at marami pa silang nakahilera dyan. Hindi po ba? Pero yung mga nasa administrasyon na nakagamit ng ubod ng laki, mga unprogrammed money, malayang-malaya pa sa kaso. Walang malayang-malaya pa sa investigasyon ang mga hindot. Yan po mga kababayan, abangan po natin kung magre-response at tutugon ang Congress, ang House of Representatives at ang Senado dito po sa hinihingi ng Korte Suprema. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, yan po ang hindi po ibinabalita at hindi po siniseryoso ng ating malalaking mainstream media. Ang pera ng taong bayan ay hindi man lang nila tinutukan kung nagamit ba sa tama ang buwis ni Juan de la Cruz, pati ang kanilang inuutang na tayo pa magbabayad. Nakakalungkot. Nagkaroon tayo ng malalaking mainstream media na hindi man lang nila tinutukan. Natapos na ang oral argument pero wala po tayong nakitang tinutukan nila yan at sineryoso nila ang pera ng taong bayan. Mga kababayan, hindi po ba? At ganun din po ang ating mga men in uniform, wala po silang nakitang anomalya pagdating sa pera ng taong bayan. Unbelievable. Thank you po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Pilam, Mary Natividad din from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, at Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyong lahat. Muli po, tis-tis lang po tayo. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.